In the book of Luke, ito po ang nasasaad. Chapter 6, verse 12. And it came to pass in those days that He, that is our Lord Jesus Christ, He went out into a mountain to pray and continued all night in prayer to God. So, ang tinutukoy dito si Jesus. Siya po yung nagpunta ng mountain, and that is Mount Olive. Yun po kasi yung paborito niyang bundok. So, pag hinahanap siya ng mga alagad, siya po yung nasa bundok, that is Mount Olive. So, anong sabi po ng binasa natin? Ano pong ginagawa ng Lord doon? Nananalangin. At hindi lang siya nananalangin, siya po yung magdamag na nanalangin. Kaya tayo po bilang mga anak ng Diyos, dapat marunong tayo mag-overnight prayer personally at corporately, sumasama tayo. Bago ka man umatagal ka na, dapat, pag nakarating ka sa totoong church, maintindihan mo na yung pananalangin, buhay mo yan, priority mo yan. Hindi ka lalalim sa Diyos, hindi ka lalago, hindi mo unawaan ng mga simpleng bagay na madaling intindi, malibang mabuhay ka sa panalangin. At hindi mo po pwedeng talunin si Satanas kahit talo na siya kung hindi ka marunong manalangin. Kasi kung si Jesus mismo, na anak ng Diyos, ay nangangailangang mabuhay sa pananalangin, iba tayo may exempted. Hindi dapat siya exempted, anak na siya ng Diyos eh. Nasa kanya yung buong kapuspusan ng Diyos. Yung power niya ay greatest sa lahat. And yet, why pray? Kasi alam ng Panginoon. Ito, sa pinakamabisang power, not only to destroy Satan, but also to totally dismantle and paralyze his work. Do you understand that? Then sabi po ron, he go to the mountain and what? Pray and spend the night praying to God. At dito makikita natin, hindi po basta nanalangin ang Lord. Magdamag siyang nanalangin, meron siyang goal na dapat i-accomplish sa kinabukasan. Hindi po ba yung mga manganganak? Pinapairina ng doktor yan, amen? Para hindi siya mahirapan at lumabas na kagad yung pinagpalang baby. Tama po ba yun? So gagawin po ng lahat ng ina ang paraan. So dulang siya po yung mag-labor na mag-labor. May hirap na maranasan basta matiyak na si baby po ilalabas. Is that correct? Correct. Yan po ang panalangin. Hindi ka tumitigil hanggang hindi mo natatamo yung gusto mong mangyari. Kaya hindi nyo napansin, bago tayo gumawa sa umaga ng anumang bagay, kailangan munang mag-pray tayo unang sa lahat, makipagniig sa Diyos. Alam ng Diyos na pagkatapos ng umaga na tag-almusal ka na, taalis ka na, magtatrabaho ka na. 8 oras na yung lakas mo, ubus na ron. Tapos mag-overtime ka pa. Anumang klase yung profession mo, guro, laborer, foreman, architect, engineer, whatever profession it is. So, yung 8 oras mo nandiyan dyan, ha? Kaya ang gusto ng Diyos, mauna muna siya. Kasi alam niyang mauubos na lakas mo. Paano ka pa makakapag-pray nun? Tapos maraming mga sitwasyong hindi mo gusto. Late ng sweldo. Tapos meron pang bantang aalisin ka pa sa trabaho. So, wala kang magagawa sa Diyos. Hindi niyo napansin ng Lord, madaling araw pa lang gisingin na nagpipray na. Inuuna niya palagi ang Diyos. Upang maibigay niya ng husto yung dapat niyang ibigay. Hindi tayo nananalangin kasi may problema tayo, nagka-problema yung negosyo, may mga tao nagsisinungaling, nakatanggap ka ng demand letter sa kung sino-sino. Nananalangin tayo kasi bahagi ito ng ating relasyon sa Diyos. Kaya ang gusto niya, hanggang wala pang duty ang sino man, sa bawat araw na dadaan, unahin mo na siya. Para yung buong lakas mo at lahat ng sumasabi, ibigay mo ng buo sa Kanya. Kasi yun yung unang utos. Jesus said in Mark 12:30, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength, kasama yung lakas mo. Gusto na lahat ng nasa sa'yo. Paggising mo sa umaga, lahat ka niya. Kailangang tularan mong buhay ng Lord. Ang taong hindi nananalangin araw-araw ay walang patutungang magandang kinabukasan. Wala. Kaya ano pong binigay niyo sa ating defensive at offensive weapon? Prayer. Praying like Jesus. Sa pamagitan ng walang tigil na pananalangin, God will display His great power and glory that Satan cannot match.
Pag narinig po yung salitang panalangin, si Satanas nangangatal at nanginginig na po sa takot niya. Kasi alam niya, kahit anong gawin niya, kahit ayaw niya, pag nanalangin na po tayo ng totoo, kagaya ng panalangin ng Panginoong Jesucristo, gagalaw na ang Diyos. And Satan and all his demon in hell cohorts cannot stop God. They don't have the ability and the power to defeat God. At yun yung kinakatakutan. Yung panalangin nating lahat.